Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng buti ng tinig na ito. Sumayin niyo nawang pagpapalang ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo ang bugtong na anak ng Diyos sa manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang The Revelation of Time, episode number 8. Ito ay binubuo ng 8 episodes. Ito yung ang tinapos ko na ay ang episode number 1. Ito yung kabuuan niya. From 60 to 600 years ni Father Noah, nagtotal ng 1,656. Episode 2 ay ang 350 years, Episode 3, 142 years, Episode 4 ay ang 40 years, Episode 5, ito yung 413 years. At Episode 6, ito yung Episode 6 is 480 years. Episode 7, yung huli kong natapos ay ang Episode 7. Ito yung Episode 7, 419 years. Ito ay nagumpisa sa 10,000, noong 1019 BC hanggang 600 BC. Ito ay 419 years. Ito yung trend ng mga bilang ng mga taon magmula kay Haring Solomon ng 36th year ni Haring Solomon, dahil ang 4 years ni Haring Solomon ay bilang na doon sa 480 years. Kaya sabi sa 1 King chapter 6 verse 1, eksakto dito na 480 years ng pang-apat na taon at pangalawang buwan ni Haring Solomon nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. Kung kaya ang 40 years ni Haring Solomon ay nabawasan ng 4, ito nang bibilangin ang 36 years hanggang sa first year ni King Sedekias na magtototal siya ng 419 years. Ito yung first year ni King Sedekias. First year. Total niya ay 419 years. Ito ay from 1019 hanggang 600 BC. Ito yung trend ng mga taon ng kanilang paglilingkod sa Israel. Ito yung mga hari, ito yung mga sequence of time nila. Ito yung tinapos ko na topic. Ang topic ko ngayon ay ang episode number 8. Ang episode number 8 ay ang from Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22, verses 1 to 22. At yung nakasado na ang unang taon ng paghari ni Sedekias. Ito, mahaba ito hanggang 1 hanggang verse 22. Kung kaya marami tayong mababasa doon. At doon ako nagtapos. At si King Sedekias ay namahala pa ng 11 years. Doon ay first year lang kanyang pamamahala. Dito ako nag-umpisa sa first year ni King Sedekias, dahil sa 11 years ay wala akong mapagkuhanan doon na ibang magsusupport na kasulatan na magtutuloy dito sa quest na ito hanggang sa 1 AD. O kaya pinutol ko yun hanggang dito. Babalik muna ako sa first year ni King Sedekias na makikita naman nakita ko sa ibang kasulatan sa The Book of Mormon, sa First Nephi, ito yung unang aklat sa Book of Mormon, First Nephi, chapter 1, verse 4, ang sabi doon, sapagkat ito nangyari na ang lahat sa pagsisimula ng unang taon ni Haring Sedekias, hari ng Huda. Ang aking ama, si Lehi, ay nanirahan sa Jerusalem sa lahat ng kanyang mga araw hanggang sa sila lumisan sa papuntang ilang. At saka ito yung sa chapter 2 verse 1, dinala ni Lehi ang kanyang mag-anak patungo sa ilang ng malapit sa dagat na pula. Ito yung sa 600 years. Ito yung pagkatapos nung last topic to sa episode 6 na 419 years. Kaya nag-umpisang kanilang bilang dito, year 1. At ang propesya dito sa Nephi chapter 10 verse 4 ay nagpropesya dito na isisilang ang Mesiyas
Nagpropesiya si Lehi na 600 years ang lilipas mula ng lisanin nila ang Jerusalem ay isisilang ang Mesiyas. Dito sa 1 Nephi chapter 10 verse 4. At sinundan pa ito sa isang propesiya pa sa chapter 19 verse 8 na nagsasabi doon 600 years ang lilipas, ganun pa rin, 600 years ang lilipas ay isisilang ang manunubos. Kung kaya ito na ang propesya nila sa 19 dito sa time nito sa 1 Nephi chapter 19. Dito na ang propesya, pangalawang propesya na 600 years ang lilipas ay isisilang ang manunubos sa Israel. So, bago doon ay dito muna ako i-sequence ko muna mga pangyayari. Napakaliit ng sulat na ito dahil sa ang haba, malaki ang napakalayo pa ang dapat na topic dito dahil ito yung kabuuan ng Aklat ni Mormon. Yung kalahati dito, ito yung The Book of Mormon. Ito yung topic dito. Kung kaya, ang sinisimplified ko na lang dito para may idea naman kayo kung ano ang nilalaman sa aklat na ito. Ito ang aklat na ito. Hinati ito sa tatlo, ang Aklat ni Mormon, ang doktrina at mga tipan. Ito'y mga pahayag kay Joseph Smith, ang Mahalagang Perlas. Ang Mahalagang Perlas, ito yung mga aklat, laman ng mga 5 aklat ni Moises. Kahalintulad dito sa Genesis. Ngunit ito sa original version niya na hawak ng mga tao ni Jose. Kung kaya sila lumisan sa Jerusalem ay dala nila ang 5 aklat ni Moises, ang kasaysayan mula ng paglikha at ang lahat ng mga propesya ng mga propeta hanggang sa yung pinagmula ng bayang Israel. Andun nakasulat ang kanilang mga kasaysayan. Kung kaya dala nila ang lahat ng katalaan. At ito ang Mahalagang Perlas, mga pinili sa aklat ni Moises ito. Kaya dito po nakikita din ang mga malagang kasulatan na magre-refer dito sa Biblia. Kaya nagagamit ko ang aklat na ito. Lahat ng ito sa episode 1 hanggang episode 7, ang Biblia ang ginagamit ko dito. Maliban lang dun sa parte ni Father Enoch at saka Father Noah, ay gumamit ako ng ang Mahalagang Perlas. Ito yung ang Mahalagang Perlas sa 3-in-1 sa Book of Mormon, ang Mahalagang Perlas at ang Doktrina at mga Tipan. Dito nakasaad ang pinagkukunan ko dun sa kay Enoch at sa kay Father Noah. Dahil sa kay Enoch ay nagbanggit siya doon ng pareho nagbanggit ng 65 years ng iskilang si Father Methuselah. Pareho nagbanggit ng 365 years ng ang lahat ng mga araw ni Enoch kasama ng Sion. Ngunit sa chapter 8 verse 1 ng ang Mahalagang Perlas, Moises chapter 8 verse 1 ay nagbanggit ito ng 430 years ang lahat ng kanyang ang mga araw ni Enoch. Kung kaya ito ang ginamit ko ang Moises 8:1. At kay Father Noah, gumamit ako ng Moises chapter 8 verse 12 dahil sa Genesis chapter 5 verse 32, ang sabi lang doon ay noong 500 years si Noah ay isinilang si Sem, Ham at Japheth. Sa given na yun ay stack up, lahat ay stack up, hindi makadiretso. Kung kaya humanap ako ng ibang kasulatan, natagpuan ko sa Moses chapter 8 verse 12 sa ang Mahalagang Perlas. Ang nakasulat doon is, ang sabi doon ay ang noong 450 si Father Noah ay isinilang sa kanya si Japheth. Si Japheth ang isinilang at makalipas ang 42 taon ay sinilang naman si Shem. Sa makatwid si Father Noah noon ay 492 dahil 450 plus 42 is 492. At ang sabi pa doon, noong 500 years na si Father Noah ay isinilang si Ham. So 500 years isinilang si Ham, si Sem at Japheth. Sa Biblia, chapter 5 verse 32, 500 years si Father Noah ay isinilang si Sem, Ham at Japheth. So hindi nag-conflict ng dalawa, 500 years. Hindi pwedeng isilang ang
tatlong anak ni Father Noah sa isang pagkakataon. At may sequence ito bago ito mangyari. Kung kaya nakita ko ang mga sequence dun sa Moses chapter 8 verse 12. Kung kaya yun lang ang ginamit ko. At lahat yun ay Biblia na ang ginamit ko mula Genesis chapter 1 verse 26 to 27 hanggang dito sa Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22. Dun sa unang taon ng paghari ni Sidekias ng Huda. At ito na nga ang binasa ko kanina na sa 1 Nephi chapter 1 verse 4 lahat ng mga araw ni Lehi. Ito si Lehi isang Jerusalem din sa isang propeta sa Jerusalem, Huda, nakasabayan ni Jeremiah. Hindi siya gano'ng kasikatan, ngunit siya nagpropesiya din ng pagbagsak sa Jerusalem, paglipol ng mga tao doon, o kaya nagalit sa kanya mga Hudyo at nais din siyang patayin. At sa magitan ng panaginip ay pinagpakitaan siya ng Diyos, kinausap siya ng Diyos sa panaginip na dapat niyang lisanin ang Jerusalem para maligtas ang kanyang buhay. So, ito na nga dinalaan ni Lehi ang kanyang mag-anak patungo sa ilang na malapit sa dagat na pula. Sa Nephi chapter 5, verse 11, sinaliksik nung time na nasa ilang na sila ay inutusan ni Lehi ang kanyang mga anak na bumalik sa Jerusalem upang kunin ang mga lamina na nasa pag-iingat, mga laminang tanso nasa pag-iingat ni Laban. O kaya kinuha nila ito nasa pag-iingat ni Laban. Lahat ng ito ay makikita, mababasa po ito sa ang Aklat ni Mormon. Ito lang ay mga passages lang ito na dahil sa napakahaba pa ang babasahin kung ilagay ko dito, wala ng space. Ginawa ko lang dito ay sinisimplified ko na lang. Ang nakasulat dito, nung nakuha na nila ang mga lamina galing kay Laban, sinaliksik ito ni Lehi at ang laminang tanso at naglalaman ito ng 5 aklat ni Moises at nagbibigay ng ulat ng paglikha ng daigdig. At gayon din ng kina Adan at Eva na ating unang mga magulang at ang mga talaan ng mga Hudyo mula simula maging hanggang sa pagsisimula ng paghari ni Sidekias ng Huda. Sa 14 at ang mga propesiya ng mga banal na propeta mula sa simula maging hanggang sa paghari ni Sidekias ng Huda, dahil nakasulat ng kasaysayan dun sa paghari ni Sidekias ng Huda, bawat pangyayari doon sa Jerusalem ay sinusulat na nila doon sa kanilang kasaysayan. Kung kaya meron silang dalang kasaysayan, mga laminang tanso, bukod pa sa 5 aklat ni Moises. At marami rin siyang propesiya binigkas ng mga bibig ni Jeremias, nagmula sa bibig ni Jeremias. At nalaman din ni Lehi na siya'y inapo ni Jose na anak ni Jacob. At sila ay pinalaya mula sa pagkabihag mula sa lupain ng Ehipto. O kaya nakasulat doon sa aklat ng sinaliksik na ni Lehi. At pinabalik niya ang kanyang mga anak dahil sila lang wala siyang anak ng babae. Inutusan siya ng Panginoon, pinabalik niya ang kanyang mga anak sa Jerusalem at ipinagsama nila Ismail at ang kanyang mga anak na babae. Puro babae ang Ismail, maraming babae. Ang mga anak ni Ismail may 4 o 5, may lalaki din. At sa 1 Nephi chapter 9 verse 1 to 6, si Nephi ay gumawa ng 2 uri ng talaan. O kaya mayroon ito na buo ang Book of Mormon. Gumawa pa lang siya dito ng 2 uri ng talaan, isang malaki at isang maliit. Ang malaki ay ang naglalaman ng kanilang mga kasaysayan. At ang maliit ay higit sa lahat ay nagtumatalakay ito sa mga bagay na banal, mga propesiya ng mga propeta. Ito ang ginagawa ni Nephi. At sa 10:4, ito na nga sa 10:4, sabi na nga ni Nephi dito na ang kanyang ama ay nagpropesiya na 600 years ang lilipas ay isisilang ang Mesiyas mula nang lisanin nila ang Jerusalem.
sa 10:07 at nangusap kay Juan. Nangusap din si Lehi, ay nangusap din sa isang propeta na darating bago ang Mesiyas. Ito'y patungkol kay Juan Bautista. Ito dito pa lang ay ito'y 600, wala pang 592 BC, 600 to 59, nasa 6 years pa lang sila dito. Mula na sila umalis sa Jerusalem, nasa ilang na sila, nagpalaboy-laboy sa ilang. At sa 1 Nephi chapter 16, pinakasalan ng mga anak ni Lehi ang mga anak na babae ni Ismael. Kung kaya nagkaroon na sila dito ng mga supling sa ilang. Dito na lumipas ang 8 taon sa ilang ng kanilang paglalakbay sa 600 to 592 BC. Ito recorded na, kuya. Itong space na ito, ginawan ko ito dinivide ko sa 8 at bawat space nito ay 1 year para magkaroon ng time sequence. Pagdating nito ay 8 years ang bilang. Pagdating meron na silang eksaktong bilang ng 592 to 591, inutusan ng Panginoon si Nephi na gumawa ng sasakyang dagat. Binanggit ang pagsilang kina Jacob at Jose na mga kapatid ni Nephi, Laman, Lemuel at ni Sam na isinilang doon sa ilang. May kapatid pa sila, si Jacob at si Jose. Si Jacob ito yung ginawa ng saserdote, ginawa ni Nephi, at si Jose ay ginawang guro doon sa lupang pangako. At dito sa chapter 18 verse 23, natapos ang sasakyang dagat at nakarating sila sa lupang pangako. 12 years mula nang lisanin nila ang Jerusalem, sila nakarating sa lupang pangako, ang Amerika. Matagal silang nagpalaboy-laboy sa ilang at ginagabayan sila ng kamay ng Panginoon. Binigyan sila ng isang liyahuna o aguhon na bigay ng Panginoon sa kanila at nag-guide sa kanila kung saan sila pupunta. Sa 1 Nephi chapter 19 hanggang 2 Nephi chapter 4, ito ay taong 588 to 570 BC. 18 years ang gap dito. Okay, ito na ang sequence. Ginawan ko na ang sequence. Ito yung 18 years. Ito yung 12 years ito yung mga time sequence nila. Sa 12 years, ito na yun. Ito yun ang 1, 2, 1, and 8. So 12 years. 12 years na dito. Pagdating dito sa 588 to 570 BC sa 1 Nephi chapter 19 verse at hanggang 2 Nephi chapter 4, ito ay 18 years. 18 years. At ang 18 years na ito ay katumbas na ng 30 years dahil sa ang 18 plus 12, ito ay sequence ng 588 to 570. 18 years plus 12 is 30 years. Ito na, nilagyan ko na rin ng total years. Ito ay time sequence na itong ginamit dito. Nilagyan ko ng total na ito dahil sa 588 hanggang 559, 11 years. So ito na yung 11 years. Ang total niya ay 41 years, from 30 to 41 years. Kung kaya, ito mga aklat, ito ang mga, sa Book of Mormon, ito yung mga aklat niya, 1 Nephi, 2 Nephi, hanggang ka aklat ni Jacob, yung kapatid ni Nephi, aklat ni Enos, anak ni Jacob, anak ni Jarom. Pagdating dito sa chapter 19 hanggang 2 Nephi chapter 4, ay gumawa na si Nephi ng mga lamina. Yung lamina na binanggit, ito na yung lamina na pinagpasapasaan ng kanilang salinlahi hanggang sa ito na makarating kay Mormon. Si Mormon ay nabuhay ng 320 years or more doon sa less or more or less. Doon sa time na yun, when ito ay nasa pa lang sila, nasa 588 BC pa lang ang time na ito ang paggawa ni Nephi ng lamina. At ang mga lamina na yun ay nakarating kay Mormon ng 320 AD. Matapos nang mamatay si Jesus Christ, Anno Domini. Kung kaya napakalayo pa ang panahon.
Kaya nung pagkarating kay Mormon, ginawa niya ito ng aklat. Pinaiksi ito ni Mormon at pinamagatang ang aklat ni Mormon dahil sa kanilang panahon, meron silang mga aklat na magagawa sa mga pangyayaring kanilang buhay, gaya kay Alma, aklat ni Alma, kay Helaman, aklat ni Helaman. Pagdating kay Mormon, merong aklat ni Mormon. Ngunit, meron siyang aklat ni Mormon na maliit. At nang mapasakamay niya ang mga lamina ni Nephi na naglalaman ng mga propesya, laman ng kanilang mga kasaysayan, ito'y kanyang pinaiksi at pinamagatang ang aklat ni Mormon in overall. Ang aklat ni Mormon, at meron din ang salita ni Mormon dun sa napaloob dito. Kung kaya, dito nag-umpisa sa 1 Nephi, verse 19 hanggang 2 Nephi chapter 4. Dito nagawa niya ang mga lamina. Ito ay 30 years na mula na sila ay lumisan sa Jerusalem. At sa 2 Nephi chapter 5, 588 years hanggang 559 to 41 years na ang nakalipas. 2 Nephi chapter 6, 559 hanggang 545, 14 years. 55 years na ang nakalipas mula nang lumisan sila sa Jerusalem. At si Nephi ay tumanda at ang mga lamina ay ibinigay niya sa kanyang kapatid na si Jacob. Si Jacob ay itinilagan niya bilang saserdote sa kanyang mga tao. At ang mga tao nito, ang mga anak ni Lehi, ay nagkahiwalay sila dahil ang dalawang anak ni Lehi na si Laman at Lemuel ay ang kanilang paniniwala, hindi sila maniniwala na isilang ang manunubos, ang anak ng Diyos bilang manunubos. Sila ay kaugalian ng mga kapatiran nila ay ibang paniniwala at hindi sila naniwala sa mga propesiya. Hindi nila pinaniwalaan na may Kristo na darating. O kaya nagkahiwalay sila ang naging magkaaway. Nagmula sa isang pamilya nagkaaway, kaya nagkahiwalay itong mga ito, nagkaroon na ng mga digmaan. Nung time na ito nagkaroon na ng mga digmaan, itong space na ito yung space ng mga sequence nila na nagdadala ng mga talaan. Dalawa ang talaan na ginawa ni Nephi, isang malaki at maliit. Ang mga talaan na malaki ay ang mga naglaman na kanilang saysayan ng mga hari, kanilang mga panahon, kung ano ang mga nangyari sa kanila nakatala doon. Ngunit ang talaan dito sa maliit na lamina na taglay ni Nephi at binigay kay Jacob, ito yung mga talaan ng mga propesya, mga bagay na banal. Kung kaya ito'y pinasa niya sa kanyang kapatid na si Jacob. Kung kaya galing kay Jacob hanggang sa kanyang salinlahi na naman ay lumayo na kay Nephi ang mga salinlahi na ito. Ngunit pagdating dito naman sa kabila ay bumalik naman sa lahi ni Nephi, sa lahi ni Nephi. Kung kaya ito mula kay Jacob ay ibinigay niya kay Enos na kanyang anak. Ito nagmula kay Nephi, binigay kay Jacob. Tumanda si Jacob, binigay rin kay Enos na kanyang anak. Ito'y time na 420 to 400 years BC. 21 years ang gap dito. Kaya dito na ang sequence of time nila ito sa kay Jacob mula kay Nephi hanggang kay Jacob ay 544 to 421, 124 years na ang nakatala doon. Umabot na ng 179 years. 179 years, ito yung 421. 179 years because 124 ang gap. Ang kabuuan ay 179 years mula na sila lumisan sa Jerusalem. 544 to 5421. Tumanda si Jacob at binigay ang mga kasulatan ang mga lamina kay Enos. Ito makita sa aklat ni Enos. 420 to 400 years BC. Ito yung BC form. Kaya 20 years ang gap dito. Ito na mga sequence yan ng gap. Kaya meron na itong sunod-sunod sequence of time na ito. Ayon sa mga given dito sa Book of Mormon. Sunod-sunod na ito. Nung tumanda si Enos ay binigay niya kay Jarom ang mga lamina, 399
BC to 361 BC, 39 years. 39 years. At mula kay Jarom, ibinigay kay Omni na kanyang anak. Ito'y 361 years BC hanggang 323 BC, 38 years. Ito naman siya, 38 years. At mula kay Omni, binigay niya kay Ameron na kanyang anak. At mula kay Ameron, ay walang anak si Ameron, ay binigay niya kay Chemis, kanyang kapatid. Ito'y sa taong 323 to 110 BC. So, napakalayo, 193 BC. Kung kaya, magmula kay Omni, ito kay Ameron, kay Abinadom, kay Amaleki. Ito yung mga tao dito. Nagkaroon na ng mga digmaan dito. Ito si time ni Amaleki. Ito yung time ni Mosias. Si Mosias, ito yung inapo ni Nephi na ito'y binigyang babala ng Panginoon na dapat niyang lisanin ang kanilang unang mana, ang Nephi, lupain ng Nephi, para maligtas ang kanilang buhay. At kasindami ng naniniwala ay naligtas ang kanilang buhay, sumama kay Mosias sa ilang at naghanap sila ng lugar kung saan sila pupunta. Sama-sama sila. Iniwan nila ang kanilang lupain dahil sa ayaw nila ng gulo at napunta sila sa lupain ng Sarahimla. Ito'y Sarahimla. Ito kasama niya si Amaleki ang nagtaglay ng mga lamina na galing kay Nephi, galing kay Amaleki. Pagdating sa Sarahimla ay natagpuan nila isang lupain doon sa Hilaga, ay may mga tao doon na natagpuan sila at napag-alaman nila na ito'y si Sarahimla at ang kanilang pinagmulan ay nagmula sa Jerusalem noong si Sidikias ay dinalang bihag sa Babylonia na dinukit ang mga mata at nilagyan ng kadena, dinala sa Babylonia. Yung time na yon, may isang anak dito si Sidikias, si Mulik ang pangalan, ay lumisan sa Jerusalem sa ilang at dinala din ng kamay ng Panginoon sa lupang pangako. At napadpad sila sa lupain ito sa Pailaga. At sila naman ay napunta sa Timog. Sila Nephi, nauna sila Lehi. Ito sumunod ito sila Mulik. Ito naman ang time na si Mulik ay ang ninuno ng ni Sarahimla sa lupain ng Sarahimla. Kung kaya hindi ni sila magkaintindihan at wala silang dalang mga lamina, kung kaya si Mosias ay ginawa nilang hari dito sa time na ito, itong time ni Amaleki, na si Amaleki ay nagtaglay ng mga lamina. Kung kaya tumanda ito si Mosias, ay ang karian ay binigay niya sa kanyang anak na si Benjamin. At nung time na si Mosias ang naghari, dahil sa may kapatid si Amaleki na umahon sa Nephi na nais ang kining muli ang kanilang unang mana. O kaya wala na silang balita doon at nung doon sa ilang ay nag-away-away, nagkakagulo sila, bumalik ang mga tao na yon sa lupain ng Sarahimla at nagtipon muli ng ibang mga tao na kanilang madadala papunta doon sa lupain ng Nephi upang angkinin ang kanilang mana. At nakakakuha sila ng mga marami, kasama na ang kapatid ni Amaleki. Kung kaya si Amaleki nung time na yun ay walang mapagbigyan ng kanilang ng mga lamina dahil wala siyang anak, wala siyang kapatid, wala nang kapatid. At si Mosias dito ay nagsugo, matagal ng panahon. Sinugo ni Mosias ay isang nagngangalang Amon na inapuna ni Sarahimla. Sakop na niya dahil siya ang hari dito. Ipinadala niya doon, hinahanap nila ang lupain ng Nephi dahil hindi nila alam, napakalayo pa. Natagpuan niya doon ang lupain. Ito na sa pamamahala na isang hari doon na si Limhi. Ito si Limhi ay apo na ni Senef. Nung time na yun pala ay si Senef. Ito yung pinuno doon sa mga tao na nagmula sa Sarahimla. Nung time ni Mosias, nagmula sa Sarahimla na nais angkinin ang lupain. Ito yung naghari na doon. Naghari na si Senef hanggang sa nung naghari siya ng 13 taon at ibinigay ang karian kay Haring Noe. At si Noe ay masamang hari. Itong si Haring Noe ay
gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At isa sa mga kanyang mga saserdote ay si Alma. Nung time na si Mosias ay tumanda na, ito si may anak siyang si Benjamin. At nung ang pinadala niya ni Mosias na si Amon ay napunta kay Limhi. Ito si Limhi naman ay inalipin ng mga Lamanita, yung mga kapatid nila na naging kalaban nila sa paniniwala. O kaya nais nilang makalaya, sila pinatawa ng malaking buwes. At sa paghanap ng daan papunta sa mga kanilang kapatiran sa Saraimla, ay napunta sila sa lugar na maraming kalansay at nakakita sila doon ng mga lamina. 24 na lamina ang ginto na may nakasulat. Ang nakasulat doon ay nagbabasa ito sa mga ni Mosias. Ito si Mosias na nagbabasa dahil ang sabi ni Amon, mayroon siyang alam na makakabasa niyan dahil sa mga kaloob. Dahil sa mga kaloob ay ang tinatawag na tagakita dahil merong urim at tumim sa mga lamina, kasama ng mga lamina na nakalagak na lamina, meron doong mga bagay na nagtataglay ng makapagbabasa ng mga sulat sa mga sinauna. Kung kaya ito ay taglay ni Mosias. Pagdating nila sa nakalaya si Limhi sa pagkaalipin ng mga Lamanita sa tulong ni Amon, at sila bumalik sa Sarahimla dito kay Mosias. Nung panahon na tumanda si Mosias, ang kaharian ay ibinigay niya kay Benjamin. Ang kaharian ay ibinigay niya kay Benjamin. Ito ay nasa 124 BC to 121 BC. Ito 3 taon. Ito ang 3 taon. Ito ang 130 to 124. 130 to 124. Ito naman yung 6 years. 124 to 121. Ito yung 3 years sa trend niya sa trend niya. Ito yung time ni Senef nung umahon sa Nephi, kung kaya ang trend niya ay hindi siya tumuloy dito dahil sa mga sulat na ito. Kaya dumiretso ang bilang dito na sa 121 dahil nagtapos sa 121 dito na 121, kung kaya yung time 121 to 120 1 year, ito yung 1 year, kung kaya dito na karugtong din dito sa ganun din ang yan, karugtong din yan dito sa sequence niya sa 3 years tapos 1 year dahil 121 to 120. Nung time na yun na ibinigay na ang kaharian kay Haring Benjamin. At si Haring Benjamin ito na si Haring Benjamin ay may anak siya na 3 ang kanyang anak, si Hilorom, si Hilaman at si Mosias. At nung tumanda si Haring Benjamin, ang kaharian ay binigay niya kay Mosias. At dito sa panahon ni Amaleki, nung time na yun kay Haring Mosias pa na ama ni Haring Benjamin, nung matanda na si Amaleki at wala siyang pagbigyan ng mga lamina, ay nalaman niya na si Haring Benjamin isang matuwid na tao, kung kaya ang mga lamina na hawak niya na mula kay Nephi, mula sa lahi ni Jacob na, ito ay binigay niya kay Benjamin na mula kay lahi ni Nephi. At si Benjamin nga ay may anak na 3, si Hilorom, si Hilaman at si Mosias. At si Mosias ay gawang hari, kung kaya yung time na dito ni Haring Noe, ito na si Haring Noe, ang kanyang saserdote na mabuting tao, si Haring Noe ay naging masama. May isang propeta din nagpropesiya na isisilang ang Mesiyas dito, sa magkakatawang tao ang Mesiyas. Ngunit ang mga saserdote niyang iba ay hindi naniniwala dito at nagalit sa saserdote, sa propeta, kung kaya nais nila itong patayin ng nakatakas ng propeta. Bumalik sa pangalawang pagkakataon, at nung pagbalik dito ay
na isa kapatuparan nila ang kanilang balak na patayin ang propeta. Sinunog nila ang propeta na si Abinadi. Nagpropesya si Abinadi dito na ito yung 124 BC na ang Mesiyas, ang Diyos mismo ay bababa upang iligtas ang kanyang mga tao. At hindi nila ito pininiwalaan. Lahat na ito ay pininiwalaan ni Alma. Ito si Alma, o kaya si Alma ay, isang Alma ay tumakas at pinaghanap din siya ng mga hari at sa kanilang kalaban sa paniwalang mga kapatid. O kaya sa paglalakbay niya, bumuo siya ng isang simbahan hanggang sa nakarating siya sa Sarahimla. Dito na naman siya nakarating sa Sarahimla, si Alma. Nung time ni Mosias na anak na ni Benjamin. At si Alma ay may anak din na Alma. At si Mosias ay 4 ang kanyang anak, si Amon, Omner, Himni at si Amon, Aron, Omner at Himni, 4. O kaya itong mga anak ni Hari Mosias ay sa una ay naging masama sila. Yung simbahan na itinayo ni Alma na ama ni Alma, pati si Alma ay masama din ang pag-ugali. Nais nila itong wasakin, naging masama ang pag-ugali, siniraan nila ito. Lahat ng simbahan na itinayo ni Alma na matanda, na nais nilang wasakin, kung kaya pinakitaan sila ng anghel. At sila pinaghimalaan, kinausap ng anghel, bakit niyo nais wasakin ang simbahan ng Diyos? Kung kaya sila isinilang sa Diyos dito, nagbagong buhay. Itong 4 na anak ni Haring Mosias ay umahon sa lupain ng Nephi dun sa kanilang mga kapatid na hindi naniwala sa mga propesiya at sila nangaral ng mga salita ng Diyos. Kung kaya si Mosias sa kanilang ama ay kanilang iniwanan at walang mapag-iwanan si Mosias ng karian. At ito rin si Alma ay pinapatayo ni Mosias ng simbahan at ang kanyang anak ay na-convert na rin, na born again na rin si Alma. At si Alma ay nangaral dun sa kanilang lupain sa Sarahimla. At ang 4 na anak ni Mosias ay pumunta doon sa lupain ng mga Lamanita na kanilang mga kapatid na iba ang paniniwala. Kaya ito ang time na ito yung time ni Senef. Ito yung time na yung kapatid ni Amaleki hanggang doon sa dumating sa time na 509 years. Itong time na ito ay natapos na ang paghari ng mga hari sa mga tao ni Nephi dahil walang mapag-iwanan si Mosias bilang hari. At nais nilang si Aaron ang kanilang maghari, anak ni Mosias. Ngunit si Aaron ay pinili niyang mangaral ng salita ng Diyos. 4 sila doon. Si Amon, Aaron, Omner at Himni. Kung kaya sa Mosias chapter 29 verse 46, 500 years na ang lumipas na mula ng lisanin ni Lehi ang Jerusalem. Ito na 1 year. From 91 to 92 to 91 BC. Dahil sequence ito ang magbilang dito in BC form. Ito naman yung sequence, ang gap in between. Kaya ito na yung time sequence nila. Kaya pagdating dito sa 91 BC, wala ng mga hari, sila naman ay pinamunuan ng mga hukom. Hukom na ang namumuno dito at ang unang hukom ay si Alma, na anak ni Alma. Ito yun, si Alma nangaral ng salita. Siya ang unang hukom. Hanggang sa ito na yung time nila 500. Ang sa Mosias chapter 29 verse 45, namatay si Alma na ama ni Alma sa edad na 82. Sa 29 verse 46, Mosias, namatay rin si Mosias sa edad na 63. 33 taon ang kanyang paghari ang siya ay mamatay at nagtapos ang paghari ng mga hari sa mga tao ni Nephi. Kung kaya pinamunuan sila dito ng mga hukom sa pamumuno ni Alma. Ito na ang kanilang pamunuan. Ang unang hukom ay si Alma, na anak ni Alma na nagtayo ng simbahan, ang mataas na saserdote. Ito yung si Alma. Taong 91 BC siya nagumpisa. Kung kaya
Sa 91 BC to 88 BC, 3 taon, hanggang sa pagdating sa Alma chapter 14 verse 1 to 29 to 17 verses 1 to 3, 81 to 77 BC. Ito 4 years. So kaya ang total from 91 BC to 77 BC, ito yung 14 years. 14 years. Kaya ito yung sequence niya. Yearly dito, itong sequence niya by year. Hanggang sa makarating sa 91 BC. At ang pangalawang hukom ay si Nefihas. Isang matuwid din na tao, si Nefihas. At sinundan ito ni Pahuran. Pagkatapos ni Pahuran ay sinundan naman siya ni Pahuran na anak ni Pahuran. 3 ang anak ni Pahuran. Si Pahuran, si Pakumini at si Paanchi. Si Paanchi ay nais mag-aklas dito, ngunit nalaman ito ng taong bayan dahil sa batas na ginamit ni Moses, siya ay pinarasuhan ng kamatayan, si Paanchi. At si Pahuran ang nagiging hukom. Nung nagiging hukom si Pahuran ay siya ay pinatay ito si Pahuran. Pinatay at pinalitan siya ni Pakumini na kanyang kapatid. Yung time sa kabila, dito sa kabila naman, ang mga lamina na nagmula kay Amaleki, binigay niya kay Benjamin. Mula kay Benjamin, ang mga lamina ay binigay niya kay Moses, ang mga lamina, at mula kay Moses binigay niya kay Alma. So iba na naman ang lipi dito. Ito yung lipi sa inapo ni Nephi. Sa inapo pa rin, nakabalik na ang mga lamina sa mga inapo ni Nephi, ngunit sa iba na namang line sila. Kaya ang lahat ng ito ay nakasulat sa aklat ni Nephi, ni Alma. Hanggang sa ang mga hukom ay napunta ang hukom ng luklukay napunta kay Pahuran, anak ni Pahuran, napunta kay Pakumini. Si Pakumini ay pinatay ito niyang isang pangalang Coriantumr na inapo din ni Sarahimla. Tapos dito sa galing kay Moses, binigay kay Alma ang mga lamina. Binigay naman ni Alma kay Hilaman na kanyang anak. At mula kay Hilaman, binigay niya kay Siblon na kapatid ni Hilaman, anak ni Alma din. At mula kay Siblon, wala siyang anak. At wala ang kapatid nilang si Corianton ay umalis. Ito naman ay binigay niya kay Hilaman na anak ni Hilaman na kanyang kapatid. Kaya nakabalik kay Hilaman ang lamina. Mula kay Hilaman, ibinigay naman niya kay Nephi. Si Nephi na nagtaglay ng mga lamina. Ito si Hilaman ay nagiging hukom din pagkatapos ni Pakumini. Nung mapatay si Pakumini, si Hilaman ay nagiging hukom din. At tapos ni Hilaman, hindi pa natapos, ibinigay niya ang hukuman luklukan kay Nephi. Ito naman ang si Nephi ang nagtaglay ng mga lamina hanggang sa galing kay Nephi kay Sisoram. Si Sisoram na ang gobernador ng lupain o ang punong hukom na. Binigyan niya kay Sisoram para ang kanyang mga araw naman ay maitaguyod naman kanyang mga araw sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kaya si Sisoram ay may anak na si Sisoram, pinatay din ito si Sisoram dahil naging masama ng kanilang pamahalaan at nais ng mga tulisan na sila makaluklok sa pamahalaan para hawak nila ang lahat doon. Puro kasamaan na ang nangyayari hanggang sa ang anak ni mayroong si Sisoram hanggang sa nakarating dito kay Laconio. Si Laconio ang huling hukom at umabot ito ng taong 91 mula ng bilang ng mga taon ng mula sa panahon ni Alma sa taong 1 hanggang sa 1 hanggang 91 dahil nagtapos ang paghari ng mga hari from 1 to 509
years or 600 BC to 91 BC, o kaya mula 91 hanggang 91 BC to 1 AD. Ito na ang sa aklat ni Nephi, chapter 35, chapter 1, verse 1 to 3. Ito mababasa ang pagsilang ng manunubos sa Jerusalem. Dito na mababasa, isinilang na ang manunubos dito sa mga propesiya, dahil ito yung pang 600 years. Inabangan nila kung anong mangyayari sa 600 years sa propesiya ni Lehi na isisilang ang manunubos sa 600 years nang lumisan sila sa Jerusalem. Kung kaya natupad ito, ang mga palatandaan na magkaroon ng binigay ang mga palatandaan 5 years before na isilang ang manunubos. Maraming palatandaan dito sa mga propeta. Mayroon silang mga propeta dito, kung kaya nagkatotoo lahat ng yun at nakasulat sa ang aklat ni Mormon. Mababasa lahat doon. Dito na mababasa ang lahat hanggang sa ito na isinilang. Dito na ako magtapos sa quest na ito. Nandito na ang sequence of time magmula ng 600 BC. 600 BC, mula ng lisanin ni Lehi ang Jerusalem. Ito yung unang taon ng paghari ni Sedekias. Ito may time sequence na dito hanggang sa 1 AD. Kung kaya lahat ay detalyado, ang lahat sa makikita, mababasa sa ang aklat ni Mormon. At ang nagkahiwalay dito sa first year ni King Sedekias, tumakbo pa ng 11th year ni Haring King Sedekias, andun naman ang kasaysayan nila mababasa sa Biblia. Nagiging fragmented na ang mga kasaysayan doon dahil sa mga pangyayari na sila binihag na kung saan saang lugar, kung saan saang bansa. At ang kanilang kasaysayan ay kalat-kalat na at hindi pa mabubuo. Susubukan ko rin uli ilang beses nang sinubukan, ngunit hindi bigong-bigo. Kung kaya dito ko tinapos ang quest na ito na 600 years mula ng lisanin ni Lehi ang Jerusalem ay isinilang ang Mesiyas. Nakasulat dito. Ngunit hindi dito isinilang ang Mesiyas sa lupalop ng Amerika. Ito lang ay sinabi dito, 600 years ay isilang ang Mesiyas. Tumutugma ito sa kanilang bilang nung sila lumisan sa Jerusalem ng unang taon ng paghari ni Sedekias, year 1 to 600 BC or 600 BC to 1 AD. Ngunit ang Book of Mormon ay natatapos 420 years. Ito ay nasa 1 AD pa lang. Tumakbo pa ng 421 years bago ang kabuuan ng aklat na ito. At pagka mula 35 chapter 1 verse 1 to 3, ito na nga ang pang 91 years mula nang maghari ang mga hukom sa mga tao ni Nephi. Ito naman ang sa kabuuan ay 1 AD or 600 years mula nang lisanin ni Lehi ang Jerusalem. Dahil 509 plus 91 years is equals to 1 AD. Dito na nagtapos. At ang mga sa third Nephi, ito yung 1 AD. Third Nephi, ito ang humawak ng lamina dito ay si Nephi na anak ni Nephi. Ibinigay niya ang mga lamina kay Amos na kanyang anak. Ito yung nasa 100 BC, 100 AD na ito. At tumanda si Amos, binigay din kay Amos ang kanyang mga lamina na hawak niya. At tumanda si Amos at wala siyang anak, binigay niya kay Amaron ang kanyang mga lamina na hawak niya. Lahat ng mga talaan mga banal na talaan na hawak niya, ibinigay niya kay Amaron. At ito ibinaon ni Amaron, itinago ni Amaron sa lupa. At nung makita niya si Mormon, 10 taon lang si Mormon, nagsabi niya, nahiwatigan ko ikaw ay mabuting tao at mabilis magmasid. O kaya pagdating mo ng edad na 24, kukunin mo ang lamina na inilaga ko. At magmasid ka, magsulat ka sa iyong kapanahunan.
Kung kaya pagdating ni Mormon sa edad na 24, kinuha ni Mormon ang mga lamina at ito ay tinagubilinan lang siya ng kukunin lang ang mga lamina ni Lipay at ang mga nalalabi ay iiwanan doon sa pinaglagyan sa bundok ng Shim. Kung kaya ang kinuha lang ni Mormon ay ang mga lamina ni Nephi, ito ay pinaikli niya at ginawang ang aklat ni Mormon. Kung kaya ang mga tao ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or the LDS, Latter-day Saints, ay tinatawag na Mormon dahil sa sila nagtataglay ng ang aklat ni Mormon. Ngunit ang aklat ni Mormon ay isang kasaysayan mula 600 years mula sa ng first year ni Haring Sidikya, mula nang lisanin ni Lehi ang Jerusalem hanggang sa panahon ni Mormon, 320 more or less years. At nagtapos ito sa anak ni Mormon na si Moroni. Dito na nagtapos ang huling nag-iingat ng mga lamina, 421 AD. Ito ang kabuuan ng Book of Mormon. Ito nabuo mula 600 BC mula ng lisanin ni Lehi ang Jerusalem hanggang sa panahon ni Moroni, 421 AD. Ito lang masasabi ko sa bagay na ito. Ito ang episode number 8 na bumubuo ng sa quest na ito mula 6th day to 1 AD. The revelation of time from 6th day to 1 AD. Ito na ang kabuuan ng episode na ito, ang episode 8. Tinatapos ko na ang episode na ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na manunubos ng sanlibutan. At ibahagi ko rin sa inyo na basahin niyo ang Malakias chapter 3 verse 8 to 12 at ang Juan chapter 14 verse 1 to 13. Ang chapter 3 verses 8 to 12 ng Malakias ay ito ay tumutukoy sa ikapo. At ang Juan chapter 14 verse 1 to 13, ito'y tumutukoy sa ama at anak ay isa. At sa Juan chapter 16 verses 13 to 15 ay tumutukoy ito sa ama, anak, at ang Espiritu Santo ay isa. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.